To give his message, let's call on Second Lieutenant Jerome J. Jacoba, Philippine Army. Second Lieutenant Jacoba sustained his vision impairment due to blast injury while conducting clearing operation at Dato Salibo, Maguindanao, last 02 March 2016. Sa ating mahal na Pangulo, Rodrigo Duterte, sir, sa lahat ng mga taong nandito at sa lahat ng mga sambayanang Pilipino na aming pinaglilingkuran, magandang gabi po sa ating lahat. Madalas po sabihin ko na magandang gabi pa rin kahit umaga kasi gabi man parati yung pagkaramdam ko. Anyway, siguro nasabi naman lahat ng nung unang nagsalita. Yung ko na lang, sir, ikikwento ko yung mga nangyari sa akin nung simula nung nagbisita ka doon. Halos isang buwan na yung nakalipas nang nagbisita si President Duterte sa Viluna. Nung hindi pa siya nagbisita doon, 4 na buwan ako nakamukmuk lang doon sa kwarto ko. Sa kadehalanan ng ganito yung nangyari sa akin. Mahirap mawalan ng paningin. Siguro yung mga lowest moment ko doon, yung marami pa sabi ko marami pa akong gustong gawin. Marami pa akong pangarap sa buhay. Yung mga anak ko, paano na sila? Hindi ko na makikita yung paglaki nila. Hindi ko na makikita yung kung gaano sila kagaling mag-drawing, kung gaano sila kagaling sumayaw. Pero gayon pa man, simula nung nagbisita doon si Presidente, talagang nagbagong lahat. At ito ay dahil sa isang panalangin. May isang hindi ko alam kung pastor yun, na isang matanda, yung pangalan niya si Tatay Luis daw. Sabi siya doon na kung kayo ay nakikinig, taas nyo lang yung kanyang kanang kamay, sabi niya, kasi maingay doon sa ward namin. So tinaas ko yung aking kanang kamay at lumapit siya sa akin. Sabi ko, Tay, pasensya na po, hindi ko kayo nakikita. Sabi niya, kapatid, huwag kang mag-alala. Balang araw, darating ang panahon na magkikita rin tayo sa harap ng Panginoon. Sabi niya, may isang pinanganak na bulag si Bartomeo, sabi niya. Nung lumalakad si Jesus na nagpapagaling ng mga may kapansanan, sigaw siya ng sigaw sa pangalan ni Jesus para marinig siya kasi hindi niya naman nakikita. Sinisigawan niya si Jesus, Jesus, Panginoon, pagalingin niyo po ako. Yun po ay nahahalin tulad ko sa pagbisita ng ating mahal na Pangulo doon sa Viluna. Siyempre, hindi ko siya sinigawan doon. Baka samot hinoon na akong pabulag. So, nung pag iniisa-isa niya yung mga pasyente doon, tsaka nung lumapit siya sa akin, yun pa lang sana yung pagkakataon na makakaharap ko at makita sa personal ang isang presidente. So, pinagkait pa. So, simula nun, nakita niyo naman siguro sa mga social media na maraming salamat, sir, at nag-viral ako dahil sa iyo. Sir. Lahat ng mga blessings, sir, dumating na sa akin, sir, simula nung dumating ka ron, sir. Masayang-masaya ako, sir, kasi napansin ako ng karamihan doon. Lalo na yung mga organization na mga naging daan para magkaroon ulit ako ng pag-asa.
Ngayon sir, ang ikinatutuwa ko na nag-aaral na ako ngayon sa isang school computer for the blind, yung ATRIB. So maraming pang paraan, sabi nga ni Presidente, huwag kang mag-alala, kaya natin to at marami akong programa para sa inyo. So yun nga, malaking pagbabago sa buhay ko sir nung nagpunta ka dun sir. Ang madalas sabihin mo sir sa mga speeches mo kung saan ka man mapunta na may isang bulag sa AAF Medical Center. So wala namang ibang bulag doon sir kundi ako. So salamat sir kasi nire-recognize mo ako kahit saan ka man mapunta. Yung ko naman sir ngayon araw ng mga bayani ngayon, sa masasabi ko on behalf sir ng mga sundalong Pilipino, kami given na kami ay isang bayani, pero kung kami man ay isang bayani sir, ikaw sir yung yung bayani ng mga bayani. Ikaw yung bayani namin, sir. Ikaw yung nagbigay buhay. Ikaw yung nagbigay buhay, sir. Ikaw yung nag-lift up ng moral namin, sir, mga sundalo. Kasi kung hindi dahil sa iyo, sir, ikaw lang yung, sir, yung presidente na nag-ikot lahat ng mga kampo, sir. Lahat ng mga, kahit batalyon, sir, pinuntahan mo na. Kaya, napakasinsiro ng, yan talaga yung leader talaga na sincero sa kanyang ginagawa. At sa last na lang sir, kami man sir ay ako po sir ay on behalf sa lahat ng mga sundalo, ako po ay nagtaos pusong nagpapasalamat sa kabutihan mo sir. Yan po ang leader na may puso talaga. Sincero. Sir, maraming salamat, sir. Wala man kaming maibagay na material na bagay sa iyo, sir. Pero ang masasabi ko lang, sir, na until the last drop of our blood, sir, talagang makikipaglaban kami, sir, sa under ng iyong pamumuno, sir. Kami mamamatay, sir, sa paglilingkod sa bayan. Dahil nakita namin ng aming presidente na talagang sincero. So sir, isang malaking karangalan sir na makapag-serbisyo sa ilalim ng inyong pamumuno sir. Maraming salamat sir. Ay, Sarge. Jerome. Sinabi ko, there is life, still life after the accident. Tsambalan talaga na napuruhan ka sa mata. But may buhay ka pa, marami pa. Yes, sir. At I will see to it. I will reinvent you from being a soldier with eyesight to a soldier without sight but still functional. Yes, sir. Para talagang sundalo. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Ako na mag-guide sa'yo. So, upuan niya doon. Matuto ka rin yan, overtime. At this point, may we request the National Defense Secretary, Delphine L. Lorenzana.